doon lang sa impeachment po. Yes, ma'am. Sabi sa Supreme Court ruling, di ba po final and executory? But tama mo ba na open pa rin siya sa motion for reconsideration? Yes. So, There is a procedure insofar as the filing of a motion for reconsideration is concerned. okay. So, kahit po open pa siya sa filing ng motion for reconsideration, magde-decide na rin kayo kung ano ang gagawin, kung magta-trial kayo, hindi, or I will answer you legally. Yes, there is that procedure, but the Supreme Court knew that there is such a procedure. And yet they wrote immediately executory. So what? No, meaning, so that will now be decided upon by the Senate, hopefully in plenary in the coming days. Pangalawa, sabihin ko, Hindi nyo nahihintayin. hindi, pangalawa, unanimous in decision ng court. In my experience, at sa nakita kong mga pagpapasya ng Korte Suprema, hindi pa yata nangyari o nangyari man bibihira na nire-reverse ng Korte Suprema yung sarili niya sa isang unanimous na desisyon. Ngayon, kung divided court yan, let's say 15, no? 8-7. Isa lang ang bumaliktad, magbabago na yung desisyon. Ito ni isa, walang kumontra sa posisyon at desisyon ng mayoriya na isinulat ni Justice Leonen. So, i-consider yun, titimbangin yun ng mga miyembro ng Senado kaugnay ng pagpapasya namin kung maghihintay pa ba o hindi kaugnay ng dalawang bagay na yun. Again, that is unanimous and it said it's immediately executory. Kasi sana kung hindi sana sinulat ng Korte Suprema yon, hintaying matapos yung procedure. E nilagay nila immediately executory. So, sir, how soon are you going to decide? I don't know. In the next couple of days perhaps. Hindi na rin naman rason para patagalin pa yon. One way or the other, we have to decide on it. And we will decide on it through a vote. Ulitin ko pag may nag-motion at walang nag-object, botohan pa rin yan pag may nag-motion at may nag-object, doon lang naman i-divide yung House. Pero lahat ng pinagpapasahan ng Senado ay sa pamamagitan ng botohan, kaya nga sa pamamagitan ng motion. Kahit yung pag-refer nga ng mga bill, motion Sir, so mag-decide kayo SP sa plenary, meron o walang MR? Hindi ka maintindihan yung tanong. Sir, SP, di ba We might consider the fact that the House may file an MR before we decide. Again, ayokong pangunahan. Ang sinasabi ko nga sa'yo, yung dalawang bagay na yon ang titimbangin ng mga miyembro. That it's unanimous, that it's immediately executory, titimbangin yon sa pagpapasya ng Senado. Pwede na ba kami magdesisyon ngayon o hindi pa? But you will also consider the fact that House might or actually will file MR kasama sa factor ng mag-decide po. Hinihintayin niyo pa ba yun na mag-MR pa sila? Sinagot ko na nga na Hindi babalik pa rin na kukonsidera yon. Mag-file man sila. Paano pag hindi sila mag-file? Wala naman silang sinasabi. Iba-iba sinasabi nila. Sabi sa speech, sabi ng spokesperson, magpa-file. Sabi ng speech ni Speaker kahapon, ginagalang nila. Hindi ko nga maintindihan. Hindi ko nga alam. We cannot wait din naman indefinitely dun sa gagawin nila kung sakasakali. So unless SP na wala pa kayong desisyon, mag-file na sila ng MR, that would be a different situation. Again, unanimous, immediately executory. Whether they file an MR or not, that will be considered by the members of the Senate in arriving at a decision whether or not to vote for it at the soonest possible time or at a later time. Pero kung mapapansin nyo, kung nabasa nyo na ba yung decision? Ako kaya hindi ako masyado nagkomentary nung unang lumabas dahil napakahaba ng desisyon. It's 97 pages with 5 concurrent
opinions. Sa concurring opinion nga, 3 pa lang ang nababasa ko at hindi pa yung buong 5. Kaya pinigilan ko muna yung pagkomentaryo until today. Pero maging ganun pa man, maganda yung pagkakasulat dahil klaro siya, sinimulan niya talaga sa simula. At yung ibang concurring opinion sinagot. Dahil mas late lumabas o baka nakita nila yun. Sinagot yung mga concerns na ni-raise ng ilan sa mga kritiko ng Korte Suprema. Bahagi ng concurring opinion yung ilan sa mga sinasabi ko nung una pa, that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Although sa pananaw ko, tatawid, iba ang pananaw ng ibang justices sa concurring opinion nila, hindi tatawid. At sinabi nila, kailangan may aksyon ang Kongreso ng 20th Congress tulad ng hiniling namin sa kanila doon sa order na binaba ng impeachment court sa Kamara. Dahil nga, the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Dinagdagan yung procedure, definitely. Hindi ko sasabing humirap kasi pag due process ang pinag-uusapan, hindi mo naman pwedeng sabihin, wag natin gawin dahil mahirap. Hindi mo alam kung kailan darating yung panahon na ikaw naman yung nasasakdal. At hahanapin mo naman yung due process na igawad sa iyo. So, ayokong gamitin yung salitang humirap. Niliwanag nila na yung probisyon ng saligang batas kaugnay sa impeachment, hindi mo pwedeng ihiwalay sa probisyon ng saligang batas kaugnay ng due process. Dapat magkasabay yun. So sa ngayon, ang direct filing ng impeachment through a vote of 1/3 members of the House ay ganito na, base sa pagkakabasa ko ng desisyon. Draft pa lang, kailangan ng ibigay sa nasasakdal. Yung draft dapat nakapaloob doon, yung ebidensya laban sa nasasakdal. Dapat bigyan siya ng pagkakataon, gamitin man niya o hindi, ang nasumagot dun sa aligasyon at ebidensya laban sa kanya. Dapat ibigay yung draft sa lahat ng miyembro ng Kamara, hindi lamang dun sa nagsabing pipirma. Dahil ayon sa desisyon, buong Kamara ang magpapasya at hindi lamang yung 1/3. So paano nga naman yung 2/3? They should be afforded and given the chance, basic procedural due process din on their part, to read it and to see it. So pati oposisyon o yung tutol doon, dapat bigyan din ng kopya. At panghuli, they should be given a reasonable time to be determined by the court to read it. So, hindi pinahirap, niliwanag yung prosesong kailangan pagdaanan. So mas mahaba-haba nga yung prosesong yun. That was the decision precisely of the court. Ang decision ng court is that the House acted with grave abuse of discretion in violation of the constitutional provision on the 1-year ban provided for in Article 11, Section 3.5 and Article 3, Section 1, particularly the Bill of Rights, ensuring that each and every person shall be guaranteed due process of law, both substantive and procedural due process. Doon sa Supreme Court ruling kasi, sa Supreme Court ruling, ang maliwanag is, ang nakitaan talaga ng mali, yung Kamara, di ba? Yun ang parang, kumbaga, bugbog sa SC ruling. Pero, and then sir, ang Senado ang nababatikos, paano nyo sasagutin yung batikos sa, bakit hindi kayo magkakaroon ng impeachment trial? Ba't hindi ipaglaban yung power ng Senate na to try and decide the impeachment case? Nabanggit ko kanina, hindi ba? Sabi ng mga kritiko ng Senado, hindi daw namin pwedeng questionin ng Kamara kaugnay sa violation ng 1-year ban. Supreme Court lang daw ang pwede magsalita kaugnay niyan. Noong nag-decide naman ng Supreme Court na violation of 1-year ban, ang gusto ngayon nilang, ang panawagan ngayon sa amin, huwag namin sundin at mag-trial kami. Sole power to try and decide daw kami. Hindi naman ganun yun. Ang batas ay batas, anuman ang panig na kinakampihan mo. So, ang bumabatikos naman sa amin, Nympha, yung mga pabor sa impeachment Ang bumabatikos sa amin, yung ayaw kay Vice President Sara. Ang bumabatikos sa amin, yung klaro na gusto siya
siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto and who have taken their position in that regard. While I respect their position, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampi sa kanila at hindi naman kami, sabi ko nga kahapon, di ba? The time not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. In fact, insofar as this particular issue is concerned, the Senate was proven correct by the Supreme Court that when the Senate exercised an abundance of caution in not rushing into it. Ngayon, ang binabatikos naman nila, ang Korte Suprema. At ginagamit kaming bala para ibangga sa Korte Suprema. Hindi ko bilang abogado, hindi yon ang posisyon ko. Because I'm still an officer of the court, although I am, as a lawyer, although I am not part of the judiciary. SP, yung latest ruling na to, did it abandon the Francisco? Ibig sabihin, regarding dun sa filing. So ngayon pa pwede na bang mag-file uli ng mga Hindi. You can reconcile it with Francisco. In fact, if you read the 97-page decision, Justice Leonen quoted extensively from Francisco. Hindi siya taliwas sa Francisco. Kinote niya sa malaking parte at bahagi ng desisyon yung Francisco. Even the time yung 1-year rule ban, hindi so kasi doon sa Francisco is the referral to the Justice Com. Yes, but if you read the decision, it is the inaction that effectively circumvented that 1-year ban period. Diba? 1-year ban starts once it is referred to the Justice Committee. Inupuan nga eh. Inupuan nga ng House Secretary General eh. Kinot ng mga ibang concurring opinions yung interview ng Secretary General na sinasabing inutusan siya na wag upuan yun, na wag galawin yun. Na-intend dahil may ipa-file pa. Ang tema ng desisyon sa pagkakabasa ko ay yung pag-upong yun circumvented the 1-year ban. So hindi niya binago yung Francisco na ang referral sa Justice Committee ang magiging hudyat ng pagsimula. Ang sinasabi niya, yung hindi paggalaw at pag-refer, effectively na circumvent yung 1-year ban. At nung dinismiss, nung in-archive yung 3 na impeachment complaints, parang ni-refer mo na rin dahil inaksyonan mo yung, again, hindi naman refer lang, pwede mong i-dismiss din eh. Nung inaksyonan nila yon, doon na nagsimula yung 1-year ban. Kaya sabi nila, nung inaksyonan yung 3 impeachment complaints noong February 5, may 1-year ban na nun. Kaya nga nagbigay pa ng petsa si Justice Leonen at ang unanimous vote na decision ng court na pwede lamang mag-file uli ng February 6. Nagbigay siya na eksaktong petsa. For you, SP, as a lawyer, is it not a judicial overreach on the part of the SC? If you are in favor of the impeachment of the Vice President, then you will take that position. If you are against the impeachment of the Vice President, then you will take the contrary position and will say na desisyon at trabaho ng Korte Suprema na i-interpret ang saligang batas. Again, kung gaano karami ang abogado, kung gaano karami ang posisyon, gaano karami din ang opinion kaugnay sa ginagawa o hindi ginagawa ng Korte Suprema man, ng Kongreso, ng Senado o ng Executive Branch. SP, isa lang po. Yes. Balikan ko lang sa SONA kahapon. Isa sa mga panawagan ni Pangulo is to amend the Coconut Farmers and Industry Fund Act. What's your take on that? What's the challenge and how will this help our coconut farmers? We will look at it. Understand that there was no specific proposal kung paano yun. Ang naalala kong pinasa namin, interest lamang nung Coco Levy funds na sinequester nung una na napunta, tinurnover sa gobyerno ang pwedeng gastusin. Ang problema doon, kung tama din ang pagkakaalala ko, ang interest dun sa perang yun ay humigit kumulang 2 hanggang 4 na bilyon lamang kada taon. Bagaman ang pondo ay nasa 80 bilyon yata. So hindi ko alam kung susuporta o hindi kami, depende siguro sa panukala. Bubuksan ba yun na pwede nang gamitin yung principal? Lalakihan ba yung pwedeng magamit at hindi naman uubusin yung principal? Didiktahan ba na mas malaki dapat yung placement ng principal para mas lumaki yung kita, para mas malaki ang maitulong sa ating coconut farmers? Malapit sa puso ko ito dahil isa sa mga pinakamalalaking
producing provinces ay nagmumula sa Bicol region. Sir, last question on Yes.